Hello! Welcome back ulit sa aking channel, kaibigan. And magandang araw sa iyo kung ikaw man ay nanonood ngayon sa aking video. And ako, nandito na naman para magbibigay ng tulong and idea on how to solve sa mga problema na kinakaharap mo ngayon. So again, ito sa advice, simulan na natin. So yung problema na ating tatalakayan ngayon is patungkol dun sa pagkakaroon gawin. Kung ikaw ngayon ay marami kang utang, kasi hindi naman talaga natin may iwasan na magkakaroon tayo ng utang. So kung ikaw, kung nasa stage ka ngayon na marami kang utang, yung gagawin mo para mabalik yung dati mong pamumuhay na wala kang utang, bawasan mo yung pagbili ng mga gamit na hindi naman importante, and yung mga kinikita mo araw-araw, kung meron ka pang kaya dagdag, kumbaga doble kayo, gawin mo para nasa ganun maka-extra income ka. And yung mga pera na ginagasto mo sa mga hindi importante na bagay, alisin mo yun para makabawas siya, kasi hindi naman masyadong importante maliban nandun sa mga importante. So huwag mo yung alisin, okay? Strategy kasi para maiwasan o mabawasan yung problema mo sa pagkakautang. Ganito lang yun, based lang tunod sa aking nakalat na mga idea din sa ibang tao. Yung strategy ko, bawasan mo yung pagkagasta mo sa hindi importante na mga bagay, and dagdagan mo yung kita mo. If possible na meron ka pang kaya, gawin mo yun. And yung mga bagay na hindi naman importante, huwag mo yung bilhin. Pag-tis-tis ka lang muna. Pag sinasabi kasi natin utang, gusto mo ngayon agad. Kasi pag sinabi mo, gusto kong bilhin yung damit na yan, eh wala kang pera. So manghiram ka ng pera para sa damit na yun, para mabili mo. So meron ka ng utang. Para hindi ka magkakautang, for example lang to, para hindi ka magkakautang, tis-tis ka muna. Kung meron ka naman damit dyan na maayos patingnan, presentable patingnan, so huwag ka munang bibili ng mga damit na magagara, kasi alam mo sa sarili mo na wala kang kaya pa eh, okay? So mag-tis-tis ka muna, kasi kumbaga pag nagatiis ka, kasi yung pagtitiis mo may dahilan eh. Ano yung dahilan? Siyempre, nag-iipon ka ng pera para bawas mo dun sa utang mo. Kasi yung pera na iniipon mo, wala kang ibang gagawin doon kundi yung pagbawas na doon ay sa mga pagkain nyo lang. Yung mga hindi importante na mga binibili nyo, bawas-bawasan mo, kasi yun yung nakakadagdag talaga sa gastusin. So yung mga maipon mo na pera na exist na sa iyong kinikita, doon mo siya ipupunta or ilalagay sa iyong mga nautang. And then as time goes by, kapag makomplete mo na yun, yung utang mo, hindi wala ka ng utang, so yung estado ng buhay mo is normal na ulit kasi wala ka ng utang. Masasabi mo sa sarili mo na kaya ko pala nabayaran yung utang ko, kala ko hindi ko na kaya. Kumbaga yung mindset mo, huwag mo siyang ilubog doon sa mindset na dati kuha, bayad, so huwag mo siyang ilagay doon, kasi hindi magandang mindset yun para sa atin. Kasi yung proseso ng utang, masasabi mong utang lang yan, ilang litra lang yan, pero meron kang obligasyon eh na dapat bayaran pag meron kang utang. Unlike sa wala kang utang, wala kang obligasyon na babayaran. So napaka-importante na yung wala ka talagang utang. So pag natapos mo na yun, nabayaran mo na lahat, and ngayon nasa stage ka na wala kang utang, yung mga dream mo na damit, yung mga dream mo na mga bibilhin na mga medyo may halaga din, so mabibili mo na yun. Ano ba yung tricks na ginawa mo?
tricks na ginawa mo pagtitiis. Paano ko ba nasasabi na pagtitiis? Kasi isipin nyo, yung una kong binigay sa inyo na way is yung process ng utang. Gusto mo siya ngayon mismo. Unlike sa pagtitiis na inintay mo ng ilang buwan, ilang taon, the perfect time will come na wala ka na talagang utang. Yung tipo bang bibili ka ng gamit na hindi galing sa utang yung ginagamit mo ng pera o pambayad mo. Yun yung napaka-importante. So kung ikaw man ngayon ay nasa stage na ganyan na marami kang utang, I hope na itong video makatulong to sa'yo. And kung medyo kinulang ka sa aking explanation ng sulit viewers na kita, pwede kang mag-comment sa ating comment section sa baba and tell me kung ano yung mga problem. And pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo nakapag-upload kasi solo ko lang din tong channel na to and meron ng mga trabaho na ginagawa. So yun lang. Kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel, baka pwede ka tayo consider na mag-subscribe and don't forget to like, share, and pakihit na din yung notification bell natin para ma-update kita if meron na lang akong upload na bagong video. And yun lang. Nice meeting you again. Uli, ito sa advice.